So, i-battle na natin yung ating pickles. Ang palaya, pickles. Lumamig na siya, so pwede na natin siyang i-battle. So, ito yung gagamitin natin na battle. Yan. Ay. Parang madami yung sabaw ko. Bawasan ko sa susunod. So, lagyan natin ng sabaw. Hanggang sa mapuno. So, ayan, ganyan. Para mas okay na gamitin ko ang tong kaysa kutsara para hindi tulo ng tulo. Para hindi sumasala-sala.
So, eto na yung ating ampalaya pickles. Ang na-produce natin ay 2, 4, 6, 8, 10, 12 na 11 na ano. Ayun, may sobra pa akong bote. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12 na 100 ml. So, apat na 108, tatlong 180 ml. Tapos isang 85 ml at isang 280 ml. So, tikman naman natin. Itong pickles ng ampalaya. Tikman natin kung anong lasa niya. So, para sa akin, masarap siya. Tama. May ina kasi ako sa maasim tsaka maanghang. Pero hindi man siya masyadong maanghang. Tama lang. Pero nalalasahan ko kasi yung asim. So, naglalaban yung asim niya at tamis. So, try nyo rin gumawa para maano nyo. So, nilagay ko naman kung paano ko siya tinimpla. So, pinakita ko naman. So, pwede nyong gawin. Maganda to para sa mga diabetic patients. Tsaka, sa high blood. May na kasi yung lalamunan ko sa mga may anghang eh. Naubo ko na hatching, ganun. Masyadong sensitive yung ano ko, yung throat ko. Pero gusto ko yung lasa niya kasi tamang-tama lang yung asim, yung tamis, yung anghang. Hindi siya masyadong maanghang kasi ayoko na maanghang. So kung gusto niyo yung anghangan, pwede niyo yung sili, wag niyo lagyan ng, wag niyo tanggalin yung buto. Ako kasi tinanggal ko yung buto para walang anghang. So actually, hindi ako mahilig sa ampalaya. May mga tao na kung magluto ng ampalaya, hindi masyadong mapait. So ako hindi masyadong mapait magluto ng ampalaya. Pero pag bumili kami ng ampalaya, lutong may ampalaya sa labas, kahit yung mga pakbet, hindi ko makain sa pait yung ampalaya. Pero dito sa pickles, okay siya sa akin. Hindi ganun siya kapait kasi nakokontra nung tamis anghang. Yon, at saka asin. So, hanggang dyan po nagtatapos ang ating video ng paggawa ng ampalaya pickles or bitter gourd pickles or bitter melon pickles. Thanks for watching. Bye-bye! Hindi daw siya mahilig sa ampalaya kasi ayaw niya na ampalaya at mapait. Ako din, hindi din ako mahilig sa ampalaya. Pero nang natikman ko yung pickled ampalaya, nagustuhan ko siya. O ikaw, ano? Ayaw mo pa rin ng ampalaya kahit pickled ampalaya? Meron. Tama lang. Tama-tama lasa niya. So, kumbaga, hindi ka mahilig sa ampalaya, pero pag pickled, kaya mong kainin. Ako din ganun eh. Ayoko ng ampalaya kasi mapait sa gulay. Lalo na pag iba yung nagluto, merong mga ang papait magluto na ampalaya, no? Hindi ko makain yung ampalaya nila. Pipigain yun para matanggal yung pait. Ako naman hindi ko pinipiga, pero meron daw kung magluto hindi masyadong mapait. So ako hindi ako masyadong mapait magluto na ampalaya. Pero yung iba, sobrang pait magluto na ampalaya kahit na ang lalaki ng ampalaya. Pero pag pickled, nagugustuhan ko siya kahit di ako mahilig sa ampalaya. Iyan, so gusto mo yung ganyan, pickled. Kahit di ka mahilig sa ampalaya. So okay sa'yo yan. O yun, ganyan din ako eh. Okay din sa akin yung pickled ampalaya. Pero yung ampalayang iginugulay, hindi ko siya magustuhan. Iyan, maganda yan. Gamot yan sa diabetes. Pangontra yan sa sugar. Na-testing ko na yan, bumababa sugar ko dyan. Yan. Sigurado ka Oo, bababa ang ano mo dyan. Gamot kaya ang ampalaya sa diabetes. Kaya lang, pag ginulay mo siya,
since luto na siya, nawawala na yung... Pa yun. Hindi, ibig ko sabihin, pag ginulay mo siya, nawawala mga nutrients niya, kaya hindi na siya effective na gamot sa diabetes. Pero pag pinikal mo siya, kasi since half cook siya, hindi mo naman siya pinakulaan, binuhusan mo lang ng kumulong syrup, yon. So, ano siya, gamot pa siya, nakakagamot siya. Kasi tinetesting ko, bumababa sugar ko eh. Nagtatest ako ng pang-test. Palaya ko. Oo, mag-ampalaya ka. Ang kumakain na namin ang palaya, si Amy lang. Oo, si Emil lang. Mag-ampalaya ka, subukan mo, bababa. Ay kaya lang, kung lutong-luto siya, Hindi, half cook lang. i-half cook mo lang, wag mong lutong-luto kasi hindi, useless din siya. Hindi din siya makakagamot. Yung ganyan, no, di ba, parang half cook lang. Yan. Hindi na mapait. Masarap. Masarap siya lang. pag naka-pickles. Hindi na siya katulad nung... Pag gulay, ano. Oo. Ayoko nga pag gulay kasi ang pait eh. Yan Pero eh. pag pickles, gusto ko siya kasi naglalaban yung asim niya at tamis. Tapos Oo. konti lang yung pait, hindi sobrang pait, ano. Ito, ayaw ko. Ayaw mo niyang matamis. Tamis. Sobra pero, doon. pero masarap sa kakainin. Ang problema lang, matamis. Oo. Pero sabi ko nga sa'yo, huwag mong isipin yan kasi ang mas nakaka-diabetes, yung starches, yung mga ano, yung mga harina, flour, starch, at saka kanin, tinapay. Ayun, sa harina. Yun ang Kanin. mas malala. Yung tinapay, doon ako na diabetes sa tinapay kasi nung nasa Bacolod ako, nung naano kasi, napasok yung hotel ko, nakuha yung dalawang cellphone ko. So, inilipat ako ng company doon sa sa factory, naggawa ng kwarto ko doon. Ang layo sa Kabihasnan. So, ang ginagawa ko, nag-i-stock ako ng tinapay na pang 1 linggo, umaga, tanghali, gabi, tinapay ako. Doon ako ng diabetes sa tinapay. Kaya huwag kang matakot sa matamis kasi ang nakaka-diabetes talaga yung mga Hindi na nga ako nagkakape. flour, Nagkakape ako pero walang asukal. tsaka kanin, mga carbohydrates na starches, mga ganyan. Panay gulay na lang. Ay, yung talbos ng kamote.